Magandang gabi, mga katambay. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang tagapagdala ng kilabot tuwing gabi. Kung gusto mo ng mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at kaluluwang hindi matahimik, mag-like, share, at subscribe. At kung ikaw ay may sariling kwento, ipadala sa tambayancreepy@gmail.com. Ngayong gabi, isang kwentong sinumite sa atin ni Jasper mula sa probinsya ng Iloilo. Tungkol sa nilalang na hindi mo dapat silipin dahil baka ang huling bagay na makita mo ay ang ngiti ng isang aswang sa dilim. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Aswang na tumatawid sa bubong. Bata pa lang ako, Kuya Bor, ay may mahigpit ng bilin ang nanay ko. Anak, wag na, wag kang sumilip sa bubong pag bagong buwan. Akala ko noon biro lang yon o pangtakot lang sa batang makulit. Pero nang tumanda ako, naintindihan ko kung bakit. Gabi yon ng bagong buwan, walang liwanag sa kalangitan. Tahimik ang buong baryo namin sa may paanan ng bundok sa Iloilo. Tahimik hanggang may narinig kaming tumitipa sa bubong. Maingay, masakit sa tenga, tila langingit ng kuko na napupunit. Sa una, parang paalang ng pusa. Pero iba ang bigat, parang may kalakihan. Tumigil ang lahat ng ginagawa namin. Kami lang ng kapatid kong si Elmo ang gising pa. Nang marinig namin ulit ang tunog, mas mabilis, mas mabigat, mas nakakakaba. Si Elmo, sa likod ko, ay nabulalas. "Kuya, di yan pusa, parang tao." Lumamig ang buong paligid. Lumingon ako sa pinto, nakalock. Lumingon ako sa bintana, sarado. Pero naroon pa rin ang tunog. Parang tumatakbo sa bubong, paikot-ikot, naghahanap. Tumingin ako sa orasan. 12:30, biglang tumahimik. Akala ko tapos na. Pero nang tingnan ko ang kisame, may aninong gumagapang. Mabilis, parang hayop. Parang ahas na may 4 na paa. Napaatras ako. Si Elmo, halos maiyak na sa takot. Hindi namin alam kung sisigaw kami o mananalangin. Pero bago kami makakakilos, lumagitik yung tunog. Napunit ang bubong namin. May lumusot. Hindi ko nakita ang itsura, pero ang naamoy ko ay parang dugo, bulok na karne at usok. Narinig namin ang mabigat na paghinga mula sa itaas ng kisame, parang gutom na hayop. At nang sumilip ako ng bahagya mula sa siwang ng bubong, may namataan akong mata, mapula, parang apoy, at nakatingin, diretso sa akin. "Huwaag mong silipin!" Sigaw ng nanay ko mula sa silid. Sumugod siya, hawak ang isang kutsilyo at bote ng langis na may bawang. Pinatalsik niya sa kisame ang nilalang na yon at nagpumiglas ito, nagsisigaw. Isang matinis at malapigsa sa tenga, masakit sa pandinig. Lumipad ito palabas. Pero bago lumisan, nakita ko ang mahaba nitong dila, kumakawit sa hangin, at ang katawan niyang payat, mahaba ang mga kuko at balat na kulay abo. Nang gabing yon, hindi na kami nakatulog. Kinabukasan, may balita. May buntis sa kabilang baryo ang natagpuang wala nang laman ang tiyan. Bukang bibig ng lahat. Aswang na naman. Simula noon, tuwing bagong buwan, may maririnig pa rin kaming tumatakbo sa bubong. Parang naghahanap. Parang gutom na gutom. Hanggang sa isang gabi, nang magdesisyong bumalik si Elmo mula Maynila para dalawin kami, napansin naming tahimik ang gabi. Mas tahimik kaysa dati. Walang hangin, walang kuliglig, walang kahit ano. Pero sa oras ng 12:00, bigla kaming nakarinig ng pamilyar na tunog. Isang tunog na parang may kuko na ginuhit sa yero. Si Elmo, sa inis, tumayo. "Kuya, baka daga lang yan. Sisilipin ko nga." "Huwag!" sigaw ko. Pero huli na. Naakyat na niya ang bintana. Tumungo siya sa bubong. Pag-angat ng ulo niya, biglang isang malakas na sigaw. Kasunod nito ang paghampas ng katawan sa lupa. Bumagsak si Elmo, patay. Wala nang aswang sa bubong nang sumilip ako. Pero may iniwang guhit ng dugo. At may isinulat ito sa alikabok ng bubong gamit ang daliri nito. "Isa ka pa." Simula nun, umalis na ako sa baryo. Hindi ko na kayang marinig ulit ang mga tunog sa bubong. Pero kahit saan ako magpunta, Kuya Bor,
Tuwing bagong buwan, may naririnig pa rin akong mga yabag. Minsan, sa kisame ng inuupahan kong apartment. Minsan, sa loob ng kotse habang nakahinto ako. At minsan, sa panaginip, kung saan may pulang matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Hindi ito natatapos. At kung ikaw, katambay, ay may marinig sa bubong tuwing bagong buwan, huwag kang sumilip dahil baka hinihintay ka lang niyang tumingin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung ikaw ay may sariling kwento ng katatakutan, isend na yan sa tambayancreepy@gmail.com at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, katambay, mag-ingat ka sa mga tunog sa bubong.